Dahil kulang na sa oras, sisimula na raw ng COMELEC ang pag-iimprenta ulit ng mga balota sa Biyernes o sa Sabado. Yan ay kahit may mga pinoprosesa pang petisyon sa Korte Suprema. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa Supreme Court na mismo galing, sa halos 50 petisyon ng mga local at national aspirants at party list groups na idinulog sa kanila, 11 temporary restraining order ang nailabas na nagbigay daan para madagdag sa balota ang mga pangalan ng aspirants. Mahigit 30 pa ang petisyong tinatalakay sa ngayon. Pero dahil kapos na raw sa panahon, muling mag-iimprenta ng balota ang COMELEC sa Biyernes o Sabado at isasama sa balota ang lahat ng nakakuha ng TRO sa SC. Ipapaalam daw nila ito sa Korte Suprema sa pamamagitan ng isang sulat. We will respect, comply, and follow the directive of the Honorable Supreme Court. Basta may sapat pang panahon. Again, sa puntong ito, yung pong panahon ay numinipis na ng sobra. 3 linggo na po tayo medyo na delay. Pero ayon kay Garcia, ang nais iwasan ng COMELEC yung dumating sa puntong hindi na nila kayang sumunod sa Korte Suprema na nangyari na daw noong 2022 elections nang hindi na idagdag sa balota ang pangalan ng isang vice presidential aspirant sa kabila ng utos ng SC. Isa sa nakakuha ng TRO ang vlogger na si Francis Leo Marcos na dumulog sa Korte Suprema matapos siya ideklarang nuisance candidate ng COMELEC. Ayon kay Garcia, isasama nila ito sa balota at mauuna pa sa pangalan ng tumatakbo ring si Senadora Amy Marcos. Sa gitna ng paghahanda sa eleksyon, 2 commissioners ng COMELEC ang nakatakdang magretiro sa February 2 matapos ang 7 taong termino. Sina Commissioner Corazon Inting at Marlon Casquejo na itinalaga sa pwesto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Garcia, makatutulong sa COMELEC kung makapagtatalaga na si Pangulong Marcos ng kapalit ng dalawa. Ang ating panawagan na hindi naman tayo nag-iimpluwensya sa ating Pangulo, sana nga po talaga may ma-appoint kaagad dito sa COMELEC na kapahalinhin, kaapalit po nila upang kahit paano maging normal din rin ang pagkilos at pagtatrabaho ng COMELEC. Gayong talagang 2 buwan na lang halos ay eleksyon na. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.